verses 1 and 2. So, naka-display naman siguro na sa ating screen. Salamat sa atong operator. So, padayon ta sa atong Sunday School bahin sa Dealing with Sin. So, we should basahon sa nato ang pulong sa Ginoo. 1 John chapter 2 verses 1 and 2. Nana mo? Okay, ato ning basahon sa dunga. And once again, ready? Read. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa tagna sa kabuntagon. Salamat for another day nga kami makasimba diha sa Espiritu Kamuturan. Salamat, Ginoo, nga kani Sunday School naghatag ka na og lesson para how to overcome sin. Dear Father God, nagapray mi padayon ikaw magabless sa imong pulong, ikaw magabless sa among lesson karon, ikaw bless padayon sa among kasing-kasing ug una mga prepare me sa pagdawat ini o kini makahatag og growth sa among Christian life. As we go on, Ginoo, ikaw magapanayhatag na mo og kadaugan bisan pa sa mga kaigsunan nga padulong padar sa balay tigumanan, nagapray mi nga ikaw maghatag ng safe na travel, Ginoo. Dear Father God, we commit all these things in the name of Jesus Christ. Amen. Please be seated. So, padayon ta sa atong Sunday School bahin sa Dealing with Sin or kinanga how to overcome sin in our lives. First point, atong i-review na ni siya. So, number 1, we must understand the nature of sin. Atong tanawon, atong sabton ba unsa gitawagan nature sa sala? Una nga sala, kanang gitawag nga unsay nature sa sin? Sin is breaking God's law. So, tungod kay naay balaod ang Ginoo, nakalapas ta na nakasala ta, no? Si Adam ug si Eva, una at isa lang ang balaod sa ilaha. Sa dili pagkaon, sa kahoy na nasa tunga. Apan, nakaon man, nakalapas sila. Muna yung balaod. Karon pag-abot pag-abot ni Moses, gitagaan siya tablet. Dili tablet na iPhone or tablet, ba stone tablet. Gisulat dito ang 10 Commandments. Pero first pa lang ang ubang tao nakalapas na. Ikaduha nilapas na. Ikatulo nilapas na. Ikaupat nilapas na. Pag-upat sa honor the father and the mother. Karon ka mga antaw gana kanong mga generations karon, ang mga bata kusog na gyud mutibad. Kusog na gyud mo murag mo diretso kauno mama no, tuga-tuga kag anak di gay pagkaskwela. Ayaw intawon anak, no? So, dili man po mi mamili kinsay among anakon. Akin nila kong anak ay buutan na di man mi kapili. Samot na mo mga anak, di mo kapili kinsay inyong ginikanan. Pero we must honor our father and mother. Kaya nga naman, balaod na sa atong Ginoo. Okay? And then, daghan pang mention bahin sa gitawag nga balaod sa Ginoo. Sa New Testament, napay isa di ana, murag ang uban di jud kadawat, love your enemies. Na karon grabe lisura po rin balaod sa Ginoo. Dili na lisod kung inyo rang tumanon. No? Unsaon man na kinahanglan natin gitawag nga gugma. No? Kay usahay kaning gugma ang uban niya gugma man ni siya pero ang uban dili gugma kay nga naman ang asawa gipunan og isa. Sir gugma man di na gugma last na siya. Kay naabi thou shall not commit adultery o nasa 10 Commandments gyapon. So I hope nga masabtan ninyo unang nature sa sala kanang gitawag nga nakalapas ta sa balaod sa Ginoo. Ikaduha, nature niya, sin is any unrighteous. Tanang dili matarong, sala gyud na. Amen. Okay. So sa simbahan, mutarong gyud simba. Kay basin makasala ta. Kaya ang uban na sa simbahan, natulog, uy, ayaw mo sa katulog, uy, sa'yo pa man. Nakasala mo sa Ginoo na. Dili ko na tarong. Nakasasimbahan para masimba, natulog ka. Matulog dito sa balay. Pag nasa balay, kuri-kuri lang mo sa mimuon. Pag nasa simbahan, dili magsigig cellphone. Dili man ni lugar para sa cellphone. Lugar man ni para sa simba. Nakasala ta sa Ginoo kung dili ta mo tarong simba. Narabay story. This is just a story, ha?
Nasuko ang nasuko ang pastor. Kamo mga member, grabing himo na ako aning wali. Pag human simpleng pangutanan ako, di mo katubag. Kaya nga naman, kamutanan nagduko sa inyong cellphone. Kamutanan nagsig, kaya mo man, oy. Sige, nagtanaog oras. Kanus aman ni mo man, pastor. Mo pa gani pag-abot ninyo, naglingi-lingi na mo sa inyong relo, kay gusto na mo muuli. Nakasalag yun sa Ginoo na kana, di man tarong. Amen? Og mga ginikanan, ayaw kasuko na ko, ha? Balik ko na po ni nako. Dili pang disiplina ang cellphone sa atong mga anak aron mo behave. Kitay mo disiplina sa atong mga anak. Mao gani, ako disiplina, gitagan ako cellphone aron madisiplina. No. Kaya nga naman, di ba sa una, sir, sa una pa man to. I will just make some historians or archaeologists ngayon mo na to. Kami mga taas-taas na gamay ang edad. 42 naman ko, di na magyo ni madinay, no? Naabot ko diri sa una, 20 pa ko kapin, karon 42 na gyud. Grasya sa Ginoo. Sa una mo sigara ang mata sa among inahan kay naibisita, palayo nami, magbehave nami. Karon, bisa pag mula gawas ang mata sa imong inahan, di gyud mo behave ang mga bata. Magsige nung gara-gara. Kaya nga naman, why disiplina? Ang pangutana, kinsa mo disiplina ana? Silingan. Ang uban pa, kasaban pa mga teachers. Kung sa mga teachers na mo, dili disiplinahon mga bata. Pangutana, asa may daghang oras ang bata, eskwelahan sa balay. Basi mamay makingon, sir, nga naabot man tana, di manggod tarong tamag, disiplina sa ato mga kabataan. Pero I'm not saying nga perfect ko nga pagkapapa. Napo ko'y sayop, napo ko'y kapakyasan, napo ko'y weaknesses. Pero kitay mo disiplina sa ato mga bata. Amen? So di mo kasuko, ha? So all unrighteousness is the work of the flesh. So dili nato ni isgutan pa kung sa pa yung mga diya, tanaw na lang nyo sa Galatians chapter 19 verse 21. And now, point number 2, we must understand why we sin. Atong sabtan nga na makasala man ta. Una, nakasala ta tungod kay na-inherit nato na sa nature gikan pa kang Adam. Si Adam nakasala og na-inherit nato na. Sama sa storya nako, na-remember pa ninyo yung gardener o hardinero? O, nasuko sa kang Adam kay nga naman ngano daw nga gi-curse ang land tungod sa iyang sala. Pero siya nahimong curious noon, unsa kay naa dire dapita. Oh, yan. Ing-ana po na ito kay Adam. So, na-inherit na to na. So, Romans chapter 5 verse 12 na siya nakabutang. Now, punta tayo sa letter B. You sin because of old natures draw you into sin. Ang atong gitawag nga old nature. Nga na nakaingon pa ng old nature. We as Christians, natin gitawag nga two natures. Una, old and sinful nature, and new divine nature. The day na nadawat nimo si Jesus Christ, na kay divine nature. Kanang divine nature, kinahanglan in-nurture na nimo. Through what? Through reading the Word of God, through prayer, through going to church nga attentively focus in nagsimbag yun sa worship, nagkantag yun sa gitawag nga praises and hymns para sa atong Ginoo. Amen? Kaya nga naman, usahay, malingaw naman to sa kanta sa kanta sa kalibutan. Murag na neglect na nato ang gitawag nga spiritual song. Ang spiritual song, dili i-uplift ang flesh, kundi ang spirit. So I hope nga makuha nato nga usaya ang sinful nature, i-draw kita. Paduulon ta ba? Kaya nga naman, di ba karon nindot yung kayo unta nga tulog pa ta, no? Kay sayo pa biya kayo unta. No? Ganahan po ta matulog. Sama yung ganahan ta magtarong sa atong kinabuhi. Pero yung old nature nimo birahon jud ka padulong didto. Gusto ta ka mo simba og sayo, pero na late ka or dili na kakasimba kay nga naman gusto ko mo simba, ang akong espiritu gusto mo simba, pero ang atong flesh, katulo lang sa diha, napabitaw second service, na second option ba? Dili na to second option ng Ginoo.
Unahon nato atong Ginoo aron dili ta makasala kay nga naman ang old sinful nature nato i-draw kita sa sala, no? Natay mga daghang himuon, gusto nato himuon para sa Ginoo, di nato mahimo kay nga naman ang atong old sinful nature moong muna mo nga mag-una. So sometimes we know prayer to God is good, but sometimes we neglect to pray. And we know that reading the Word of God and applying every word to our lives is very good. But sometimes we often open. Mas kanunay pa nato abrihan ng Facebook, mo scroll, kesa mo basa sa Bible. Amen? Kaya nga naman, karon gani ang uban, murag way dalay Bible. Kaya nga naman, ang akong Bible, sir, na naman sa akong tablet, na ako sa akong cellphone. Wala makuningon. Okay, everybody open your iPhone. Holy iPhone. Wala mang holy iPhone. Holy Bible, yun. Amen? So, mo-open tag Bible. Naadyo tayo Bible. Bira mo, mas mahal pa gani inyong cellphone kaysa sa Bible. Amen? Pero gusto nato pangayoon ng Bible. Ang cellphone, mangayo katag cellphone, no? Ngayon kong cellphone, be. Wajib, mahatag ni mo. Pero ang Bible, pwede ni mo paliton, pero gusto din ni mo pangayoon lang yun. Ang naigo, igo yun. Sama na ko, igo po. Di ba? Amen? So, isahin nga na kita. And we know that going to church is to worship God. Amen? But sometimes, naatatuod sa simbahan, pero ang atong focus, wala sa simbahan. Ang atong focus, ay lagi mong duko diyan na, kaya mailhan ta mo nga nag-cellphone mo. Unya na mo mag-ML. Unya na mo mag-party-party sa ML diya karon. Naama mo sa simbahan. Sa sunod, magdala ko telescope. Ikaw, oh. Bantay mo, ha? Mga kabataan, dili ta mo gipakaulawan kung panalitan badlongon mo bahin sa cellphone. Angay na para nato tanan. Nata sa simbahan, magsige mong cellphone, wadyo may batasan. Kaysa mag-ianhin nyo diri ang cellphone ang Ginoo. Tubag mo kay Sunday school pa ni. Kaysa gianhin nato karon ang atong Ginoo. Kung kang sige mag-cellphone mo na Ginoo nimo, ang Christian growth na to, di good mo grow. Why? Nag-focus ka. Di ba sa unang panahon, ang unggoy nagsigirag tikongkong, no? Tapos sabi nila ni evolve daw ang unggoy na himong tawo, ni straight nagbarog, karon ni balik tagpakaunggoy. Kaya nga naman, sige mong tikongkong sa inyong cellphone. Sa daplin. Muratang mga unggoy. Unggoy nga na smartphone. Pero wag na. Kinahanglan smart jud ka, dili kay smart imong phone, ikaw dili smart. Di ba? So sometimes, makahimutaan na yung mga butang nga, angay nato himon, wa nato nahimo. Sometimes, listening to the Word of God is good. And we know it is very good. Nga maminaw ta sa preaching sa wali sa pulong sa Ginoo. Pero sometimes, occupied atong thoughts. Kung saan ang occupied atong thoughts? Nakatuod diha, you are physically present. But mentally and spiritually, emotionally absent. Daghanag apiloy. Kaya nga naman, naara ka dira physically. Murag touching lang sa uban. Di ba, ngayon, December, na may gitawag nga simbang gabi sa ubang nga simbahan. Gusto lang nila mo attend, kaya nga naman para sa attendance. Kaya para ang wish daw nila matuman. Kung imo rang tumano ng pulong sa Ginoo, i-grant na Ginoo ang design nimo. Dili ang pag-attend nimo physically, ana nga adlaw. Wa ko nang hilabot sa laing religion, ha? But that is the truth. Minsan kita mga Baptist, kita ng kamatuoran, nata sa kamatuoran, inatay Bible, pero pag preaching sa pulong sa Ginoo, wala. Blanco. Mura ka nag-exam nga. Wala kay answer. Kung panalitan, mangutana ko karon be. Mangutana ko ka ba? Simple mangutana. Na kayo makatubag? Okay, sige. Exam taron, exam. Unsay atong memory verse, atong first nga ginabasa every mag-Sunday school.
patay. O sa nga verse? Naay nagtingog, asa to? Ang dami na. First John chapter verse 1 and 2. O, paano na lang yung uban? Kaya nga naman, wag yun ang open Bible manggod, kaya na naman sa screen. Muna ka-importante, usahay natin dagang imuon, angay ng imuon, di na ito mahimo. Kaya nga naman, ang old nature na ito, ginadraw kita, ana. Okay, next. Letter C. Padayon ta ha? Okay pa mo diha? Oh, napay sa sunod ani. Last na ko next Sunday. We use sin as a result of temptation. Tanaw lagi sir. Ang tentasyon sa yun na ako otrohon. Use sin as a result of temptation. Ang temptation ako otrohon, di ba? Ako otrohon. Nag-discuss na tani. Ang tentasyon dili sala. Pero kung nikumpitar ka aning tentasyon, ikaw nakasala. Mga, that is the result. Result na siya sa temptation. 1 John chapter 2, verses 15 to 16. 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for all that is in the world, timan for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, and is not of the Father, but is of the world. Una, kalang gitawag these major temptations areas is one, lust of the flesh. Naay lust of the flesh, kinapamanta sa kalibutan. Amen? Unsaon ni mo nga dili matuman ang flesh na to? Unsaon? Paduol ta sa Ginoo. Paduol ta sa Ginoo. Kaya nga naman, una, the lust of the flesh, si Eva, remember sa Genesis chapter 3, wala na ako siguro na-appeal dira. Genesis chapter 3 verse 6, si Eve, gitempta siya sa fruit. Di ba sa niya, tanawan ng fruit, Ang mata ni Eva sa inyo, wow, this is good for food. Pag sinabing good for food, that is for flesh. Amen? Usahay nga na kita, no? Kita matuntal rataan na sa flesh. Lust of the flesh. Mga usahay, daghang mga Kristohanon, dili na mo simba tungod sa flesh. Kaya nga naman, mas gusto na ko ani. Mas sunod na imong gusto kaysa sa Ginoo. Pero si Jesus Christ, in Matthew chapter 4 verse 3, di ba, gitintal siya sa yawa? Sabi niya, Jesus, kung tinod ka ng Ginoo, kining bato, himuon ning pan. Aron ikaw kakaon, gano'n ba siya? Ga-fasting ba ang si Jesus Christ? Siyempre, pag ikaw ga-fasting, tapos nakakita kag pan, murag, lami, yun, no? Sa mota ka nang itawag nga, dili lang ka nag-fasting, pero murag wala na kayo nakaon, tapos makakita kag pan, musigag yung mga ta. Lalo na kung yung pan na ay palaman, it's either mag-commercial sa tag, ladies choice, peanut butter, uban pa, kung dili, hamburger, pwede mo order hamburger, walay patis. Dili, pwede, hamburger ko na gunay pati. Di ba? So kung panalitan ng hana ba, sama ragod kisa tong giilad niya yang igsuon. Kung ibaligya ni mo ang first ang right ni mo, birth right ni mo nako. Gibaligya ra sa isa ka bowl nga lugaw. Pagkaway utok. Birth right gibaligya. Mura kita po mga Kristohanon, naaray tintal nga para sa flesh na to, kumitar gihapon kita. Kaya nga naman, lami man siguro ni siya, here, ang sala is just for a moment. Pero grabe, terrible ang distraction may tabo sa atong kinabuhi. Kan tanawa ka na itabo kang Adam o kang Eve. Lagpot, football sa Garden of Eden. Tungod sa what? Wala, tentasyon.
No? Naitintasyon. Usa pa, lust of the eyes. Kini mo sigag yun yung mata nato. Mga laki, present mo diha. Oh, ayaw magpatakag tanaw bisan nasa. Karon sabi nila, di naman may kasala kay nag-focus na mo sa mong cellphone. Di naman mo tanaw dara. O sa may kitanaon niyo sa inyong cellphone, di ba? Feeds nga TikTok sa uban. Sirag igwat sayang lubot. Sa man tao na, oy? That's the truth. Pero atong mata mo sigaw sahay. Wow, kanindot. Wow, kanindot. Pero ang pulong sa Ginoo, di ko yung maka basa pala ka Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created them. Kapuya, basa. Uy, muragwa, matay malingaw. Ani, sidik ka nalingaw. Tanawa ko ang pag-create sa Ginoo in just a mere word. Nahimo ang kalibutan. Pero ato, sigarat ang mata sa sigirak tanaw. Sigirak tanaw. Kung dili mo tanaw tang uban, siyempre, dili man it doesn't mean nga flesh lang para sa unod sa mga laki. Mga bayi, usahay po, ingana po. Kung makakita wala na ako sa nga, ako po unta naing ana, ay masigi kaibog ana. Oh. Okay. Amen? So, last of the eyes, Eve was tempted and saw the tree was pleasant to the eye. Wow, kanindot. Siyempre, kisa naman gusto mga itatag-butang ay kini kamaot. Panalitan, mga ato kay sa kalugar ba? Huy, ato ta dito. Nga na mga tumanta dito, nindot dito, dili, maot dito. Ato ta dito kay maot. Dili dito mga to dito kumaot, di ba? Panalitan, mga to kag dagat. Pag-imog dagat. Ato ta dito kay maot dito. Ikaw lang, maot mo ka dito. Nga na mga tutpan dito. Pero here, ang ginatanaw manggo nato, kanang gitawag ang lust of the eyes, kanang makita lang nimo. Makita lang nimo. Pero kung makakita ra ka usay kayo sa Ginoo, makaingon ka, wow, kanindot sa atong Ginoo, musimbag yun ko. Amen? Si Jesus Christ, gitempod siya sa yawa. Saka sila sa pinakel. Kanya, gingnan sa yawa ang Ginoo, Jesus Christ. Kita mo yan tanan? Kita mo yan mga yan, mga kayutaan na. Kakita ka. Oh yes, kakita ko. Kung ikaw, mo-worship rin ako nang ihatag nimo. Murag ingana ang yawa. Ipakita sa imo usaray gusto nimo makita. Pag kuman butaan dayon ka. Nga naman, lust of the eyes. Pero ang Ginoo na-overcome na niya. Na-overcome na niya. Number 3, the pride of life. Amen. Lahat po tayo usahay garboso. Pero di natin palabi. Okay? Lahat po ng pride. Ang pride kasi, ang center ana sa pride yun is letter. Ang pride is center of letter. Oh, dili you. I yun na. So, ang pride yun, ikaw yun. Nakakita na po mga tao nga masyadong ma-pride tapos ganahan ka magsigidol-dool. Ako bitaw sa una, Brad. Grabe mo. Ako sa una. Yun na mahimo yun. Istorya gwak-gwak na po siya kastorya. Istorya kanang negosyo na po siya iyaha. Istorya mga panginabuhi na iyaha. Istorya mekaniko na apod siya. Grabe. Jack of all trades, master of nothing. Pero pangitase ang kinabuhi, wag yun. Wag yun mo. Kaya nga naman, wag man, puro panghambog. Murag makain ko ka, Brad, kadyot lang. Sakit na kong tiyan, napuno naghangin. Sa kahangin, sa kastorya ni mo. Kaya nga naman, pride. Kung sa may mayo sa pride, wala man. Pride of life. Kung saan ang pride of life? Desire to make the wise. Ingon sa yawa, mukaon ka ani, mahimo jud kang wise. Siyempre, kasi dili gusto may mong wise. Mangging alamon ka. Pero lahi man, gidisib man sa yawa si iba. Sabi niya, okay ni, gusto ba ka nga mahimo kang wise? Ihatag na nimo. That's the pride of life. Jesus Christ overcome, kanang gitawag nga pride of life, kay gisugo siya sa yawa. Ato ani, magpahulog ka,
Mag-suicide ka. Kaya nga naman na may angels mo sa loni mo. That's the pride of life. That is the truth. Ang Ginoo, aswato man siya sa mga angels. Pero dili pwede. Kaya nga naman, that's the pride of life. Christians, dili tagarbuso. Amen? Grabe ang uban kay makakuha lang with honors ang mga anak. Grabe makapost sa Facebook taon. Uy, I'm not saying wow, makaano man taninduta ani. Pero ayaw po palabi, hastang card, i-post na. Tapos, giblur lang yung uban, katarang grade ang taas ang ipakita. I'm not saying nga dili ta mahimong proud sa itong mga anak. Pero here, minsan, gumamit tayo ng ating mga isipan. Kung ano yung dapat lang natin i-post sa Facebook. Mga tukaning lugar, post. Nangaon ka ginamos, post. Unsa pa? Naglakad lang kayo, post. Ning lingkod, post. Grabe kinabuhi, no? Muna kulang na lang, mapuspusan na lang ta. Kaya nga naman, nagsigigla ka ulang, mga friends, mga grabe na yun. There's nothing wrong in that kung panalitan. Pero nasobraan mo ng uban. Usahay good, no? Munta na ako sa kong feeds, siya na lang. Wala nang iba? Pwede i-unfollow sana ako ni Be. Kaya murag, sa feeds na puno man. Grabe po ka, sir. Hindi po ka mutanaw sa mong feeds. Di may kakwartaan na. Nga wala may problema ingon na. Pero pride of life, atong likayan. Amen. Nasuko na mo? Ayaw mong kasuko. Number three. Understand how God's view your sin. Hapit na ang time. We must understand how God views our sin. Unsay pananaw sa Ginoo sa atong sala? Ang Ginoo, di gyud siya nalipay sa sala. Amen? That's the truth. Una, God judged your sin in the Calvary. Romans chapter 6, verse 23. I'm sorry. Sige, di ata magsugod. Una, gi-judge sa Ginoo ang atong sala dito sa Kalbaryo. For the wages of sin is death. No? Kaya ang bayad sa sala, mga kamatayon. Mga bisan unsaon nato, pag nakasalata, mamatay man gyud ta. Mga di ba si Adam ug Eve, namatay gyud sila. No? And kita tanan padulong ta na wa ko nanunglo. Padulong jud ta na. Amen? Tungod na sa sala. Kaya nga naman gi-judge na sa Ginoo. And Revelation chapter 20 verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Diba? Next. Pero salamat sa Ginoo, kanang sala, nanay remedyo. Diba? Sa may remedyo. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Salamat sa Ginoo. Nga kung panalitan, wa din yan si Jesus Christ. Kay gisagpa si Jesus Christ. Gibutag corona. Giluwaan pag yun siya. Gilapansan pa sa muingon siya sa God the Father, Ginoo, kapoy naman kayo. Kapuya ni mga tawhana. Masyadong mga pride, masyadong mga proud. Panalitan mo excuse ang Ginoo. Time out sa na ang kaluwasan, di gyud pwede ma-time outan. Di ba? 1 Corinthians chapter 15 verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how Christ died for our sins. Bira mo, tungod sa atong sala, tungod kay gijudge na sa Ginoong sala, nani Diyos si Jesus Christ, kaya naman di man takabayad sa atong sala. Amen? Ingana ang judgment sa Ginoo. Bisan unsa na atong paningkamot, wa joy lain makabayad si Kristo ra gyud. Mga tanaw na to, kung halimbawa natay gitawag nga, naay, tentasyon, kabalo ka sa tentasyon na sala. Tanawa unsay gibuhat ni Jesus Christ anang sala. Kaya nga naman, ang Ginoo tanaw siya, grabe ang sala. Grabe gyud ang sala. Gi-judge na guna sa Ginoo. Moingon ang uban, ayaw mo pag-judge kay tao ra man ta, wala pa ta namatay, wala pa ta makaingon kung unsay akong gibuhat. Gi-judge na ta sa Ginoo tungod sa atong sala, actually. Di ba? And 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for He had made Him to be sin for us who knew no sin, that
we might be made the righteous of God in Him. Kung tanaw na to, tungod sa sala, gi-judge naman na sa Ginoo. Grabe jud ang gihimo sa Ginoo. Gi-judge niyang sala. Bisan unsaon nato ang sala, di gyud ta kabayad ana. Bisan pagbuutan ka sa tibok kalibutan, pero nakasala ka, gi-judge ka sa Ginoo. Ang judgment sa Ginoo, second death, which is lake of fire. Paitaan ano? Pero salamat sa Ginoo na si Jesus Christ. Mga dili ta magdula-dulag sala sa atong kinabuhi. Sir, ano raman ni? Kami ramay nakabalo. Samot na. Ang Ginoo nakabalo man. Bisang manamoy kitaguan nga sala, ang Ginoo nakakita gyapon ana. Padayon ta next Sunday para sa katapusan. So naa mo. Amen? Kay sa series pa ni, finale na biya sa sunod. Pag umandi, pag yun mo ma-attend, makaingon yun mo, usay katapusan ato, no? O, base makapangutana mo, mutanaw na lang mo sa Facebook. Lahi ba ang Facebook? Lahi po na dere. Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kumuntagon. Salamat sa mong Sunday School. Nagpa-remind us how you judge sin, Ginoo, tungod kay ang sin. It brings distraction sa kinabuhi sa tao. Dear Father God, nagapray mi padayon sa mga panimbahon. Ikaw mag-bless sa ngalan Jesus. Amen.